Ngayon para sa mga nakakabakasyon sa Northern Luzon, lalo na sa Lawag City, Baguio at Subic. Maging sa Pampanga, nakiselebrate din ang panahon sa 64th birthday ni dating Pangulong Arroyo. Bahagya namang makakaranas ng pag-ulan ngayong gabi ang mga kapatid nating kumigimik sa Boracay at sa ibang parte ng Visayas. Malakas pa rin kasi ang hanging amihan na tumatama sa malaking bahagi ng Kabisayaan at sa hilaga ng Mindanao. Bukas ng umaga, magpapatuloy ang mainit na klima sa malaking bahagi ng bansa. Pero pagdating ng gabi, posibleng ulanin ang ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya ingat mga kapatid, tatlong mahinang lindol rin kasi ang naramdaman sa Visayas at Mindanao sa magdamag. Niyanig ng magnitude 2.6 na lindol ang Rojas City kaninang madaling araw. Magnitude 4.2 naman ang tumama sa May Dolores, Eastern Samar. At magnitude 3.5 naman ang naramdaman sa Malaybalay City sa Bukidnon. Wala namang namatay o nasaktan sa magkakahiwalay na pagyanig. At yan muna ang lagay ng panahon sa oras na ito. Cheryl? Showbiz aksyon ulit tayo. Excited at kabado na raw si Prince William sa nalalapit niyang kasal. At Britney Spears na haharap na naman sa bagong kontrobersya. Ikwento mo, MJ Marfol. Halos 4 na linggo na lang bago ang kinasasabikang April 29 royal wedding. Di tuloy napigilan ni Prince William na ikwento sa international press ang nadaramang kaba sa napipintong kasal nila ni Kate Middleton. The whole thing. How's that? No, I was telling everyone, I did the rehearsals the other day and my knee started tapping quite nervously. So it's quite a daunting prospect, but very exciting. And I'm thoroughly looking forward to it, but there's still a lot of planning to be done in the last 4 weeks. Bagamat ikakasal na si Prince William, ipinakita pa rin niya na boys will still be boys. Ibinagmayabang ng prinsipe ang military operation nila ng best man at kapatid na si Prince Harry, maitago lang ang stag party sa Heartland Abbey sa London noong katapusan ng Marso. It's quite good news always to Fox the media, but it was a military operation and my brother and I are very proud of how it went. Okay na sana ang big comeback ni pop superstar Britney Spears. May bagong album na, may bago pang pinaplanong world tour. Kaso, dinapuan na naman siya ng bagong issue. Sinampahan si Britney ng $10 million case dahil sa breach of contract ng kumpanyang Brand Sense Partners. Sila tumulong sa paglunsad ng perfume line ni Spears. Ibinulsa raw kasi ng superstar ang 35% ng kabuoang kita ng produkto na dapat ay napunta sa kanila. Wala pang sagot si Britney sa issue na ito. MJ Marfori, News 5. Usong-uso na ngayon ang mga contact lens. Pero ingat mga kapatid ha, may mga nagkalat kasing peking contact lens na maaari raw makasama sa inyong mga mata. Ikwento mo, Zai Peniza. Para raw maging in sa fashion at mas kapansin-pansin ang dating, naisipan ni Maricar na magsuot ng contact lens. Sa halagang 500 pesos, kakaiba na ang dating niya dahil sa instant kulay sa mata. Pero ang hindi akalain ni Maricar na may sakit na kapalit pala ang kanyang pagpapabeauty. Pag bumili ng peking contact lens, mai-irritate yung mata mo pag mali yung kabit mo, saka pag yung peking solution ang ginamit mo, nagkakrak agad yung contact lens. Nakakatakot syempre. Talamak ngayon ang bentahan ng peking contact lens, partikular na sa kalsada sa Maynila. Kundi peke, expired na ang mga binibenta. Sa presyo pa lang, kitang-kita na ang pagkakaiba. Nasa 300 piso hanggang 800 piso ang bawat pares ng mga peke o expired na contact lens. Samantalang ang mga original, nasa 1,500 hanggang 4,000 piso kada pares. Maging sa mga lalagyanan nito, kitang-kita kung alin ang tunay. Nasa bote na walang pangalan ng mga peke, nasa aluminum casing at kumpleto sa detalye ang uri. Paalala ng mga eksperto, kailangan sa mga lisensyadong optical shops lang bumili ng contact lens. Kapag hindi, kapag contaminated na yung contact lens, bali namumula siya or nagmumuta. Yun, they call it ulcer. Maging ang Department of Health na babahala na sa paglabas ng mga contact lenses sa bangketa. Kaya habang wala pang grade sa mga nagbebenta sa bangketa, nagbabala na lang ang DOH sa mga nagbebenta maging sa mga gumagamit ng peking contact lens. Ganon din yun. If you want to be safe, basta huwag ka na lang bumili ng mga ganyang bagay-bagay sa mga bangketa-bangketa. Na paggamot, make sure na nagtanong ka sa doktor. Pag ganong contact lens,
make sure na nagtanong ka sa optician. Zai Feniza, News 5. Happy birthday po sa lahat ng mga nagbe-birthday. Pero ito, isang ale ang nagdiriwang ng kanyang kaarawan. 64 years old na ngayong araw, si Pampanga Representative Gloria Arroyo. Tulad ng nakagilian, mas pinili ni Arroyo ang mag-birthday sa baluarte niya sa Lubao, Pampanga. Pinuno ng mga kabalen niya ang St. Augustine Church. Naroon ang kanyang mga kaanak, mga dating opisyal sa kanyang gabinete at mga kaalyado niya sa local politics. Ito ang kanyang kauna-unahang birthday na hindi siya Pangulo ng Bansa. At ang walang kagatul-gatul niyang pahayag, hindi raw niya namimiss ang pagka-Pangulo. I have more private time, more time for social fellowships. So, it's not surprising to anyone that I do not miss the president. I don't mind being caught in traffic. I don't miss the traffic privilege of the presidency. I don't even mind paying the expressway toll traveling to the district in Manila. Isang rally naman ang birthday gift ng grupong Bayan NCR kay dating Pangulo. Ito raw ay para maalala ni Arroyo ang umunay korupsyon ng kanyang administrasyon. Pero di lang daw para kay CGMA ang protesta na ginawa sa harap ng DOJ. Panawagan din daw ito kay Pangulong Aquino na aksyonan na ang mga nakabinbin na kaso laban kay Arroyo. Ang Malacanang naman di nakalimutang batiin si Arroyo sa kanyang kaarawan. I will simply say happy birthday to her. Sir, is the President allowed to fire the official who belong to the constitutional officers? Nakilala namin sa Masbate ang batang si Mary Grace. Ipinanganak siyang walang kaliwang braso at putol naman ang kanan. Pero hindi ito naging hadlang sa unti-unti niyang pag-abot sa kanyang pangarap. Narito ang report. Kapos man sa parte ng katawan, mayaman naman sa pangarap si Mary Grace. Gusto raw niya maging guro paglaki. Pursigido man sa kanyang pag-aaral, hindi ito naging madali para sa kanya noong simula. Kwento ni Mary Grace, naging tampulan siya ng tuksuhan sa kanyang paaralan. Tungkol. Ha? Tungkol. Tungkol? Ano yung tungkol? Tungkol. Tungkol daw. Oo. Tinatawag ka nilang putol. Ang mga panunukso ng ilang mga bata sa kanilang lugar lalong masakit para sa kanyang mga magulang. Masakit talaga sa puso eh. Sakit. Sinasaway namin yung mga bata ang mag-away o tutukso sa kanya. May sakit na kung tawagin na amniotic band syndrome si Mary Grace. Isang kondisyon kung saan ipinapanganak na may iba't ibang depekto o kapansanan ng bata. Pero hindi naging balakid ang kanyang kondisyon sa pag-aaral. Una siyang nahikayat na mag-aral ng magkaroon ng daycare sa kanilang baryo. Sa simula, ang kanyang mga paa ang nagsilbing mga kamay. Natuto siyang magsulat at mag-drawing gamit ang mga ito. Pinag-aralan din niyang gamitin ang putol niyang braso at lieg sa pagsusulat at maging sa ibang gawain. Sa eskwelahan, may pinasadyang upuan para kay Mary Grace na nagsisilbi rin mesa niya. Isang batang tahimik lang, mabait, at marunong naman siya sa klase. Araw-araw dito dumadaan si Mary Grace patungo sa kanyang eskwelahan. May layo itong 2 kilometro o nasa 20 minutos na paglalakad. At sinasabi nga nila, maganda pa daw ang lagay ng kalsadang ito dahil maganda ang panahon. Mahirap at nakakapagod man ang paglalakbay sa pagpasok sa paaralan. Katumbas naman ito, medalyang ikararangal. Noong grade 1, second honor si Mary Grace. At ngayong grade 2, third honor naman siya sa klase. Pagpapakita na ang kanyang kalagayan hindi hadlang sa kanyang mga pangarap. Cheryl Cosim, News 5. Napawaw naman ng isang Pilipinong pintor ang mundo ng sining nang maibenta ang kanyang obra sa halagang 8.4 Hong Kong dollars o 47 million pesos. Yan ang painting na Grey Ground, ang isa sa mga pinakamahal na naibenta sa Sotheby's auction sa Hong Kong. 23 beses itong mas mahal sa inakalang presyo nito na 1.9 million pesos. 4 na metro ang haba ng painting na gawa sa graphite, oil at acrylic. Obra yan ng 38 anyos na si Ronald Ventura.
isang fine arts graduate ng University of Santo Tomas. Inspirasyon daw ni Ventura ang kakaibang pagkakakilanlan ng Pinoy dahil sa dami ng sumakop sa Pilipinas. Ay, congratulations. Napaka-swerte naman. 47. 47. Kaya mo ba? Gagawa nga tayo ng painting baka sakali. Napakagaling talaga ng technique ni Ronald. Oh, congratulations. Proud kami sa iyo bilang isang Pilipino. Sa New Bilibid, marami din ito. Oo, magagaling din sila. Sa katawan nga lang, tinatato. Anyway, yan po ang 45 minutos na maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong Dahil solusyon. higit po sa balita, aksyon. Susunod na po sa Aksyon TV ang andar ng mga balita at dito naman sa TV5, willing-willing na.